Hello guys, Bimbo Cornejo Vlogs here, live in the UK. So in this vlog guys, we're going to discuss about our plan to sell this car. So this is our first ever car here in the UK. This car has manual transmission. So ang fuel type niya is petrol, and mileage driven niya is more than 100,000 miles. So ang MOT niya, it will expire this coming August, and mura lang yung road tax niya. It's only just 20 pounds a year. So okay na okay pa tong sasakyan to guys. So guys, before natin i-discuss yung issue at saka yung mga minor problem ng ating kotse, so ano bang reason natin bakit ibebenta na natin yung kotse? Yun na nga, more than 1 year and 5 months old na natin ginagamit itong kotse, and it's about time na siguro na i-upgrade na natin kasi siyempre minsan naglo-long travel tayo. Alam naman natin, we are doing vlogging, so kapag ganito kaliit yung kotse mo ay hindi masyadong komportable pagka yung long drive, and also siyempre sa road safety. So kaya we're thinking na to sell this car. You know, wala naman forever, although very memorable tong kotse na to sa amin. Naging kasama namin to sa hirap at ginawa. Ito nag-survive sa amin sa aming first 1 year and 5 months here. Pero yun nga, wala namang forever. So kailangan na nating, kaya pinag-iisipan na natin. Pagka maganda ang presyo mabibenta na talaga ito. So guys, ang unang advantage ng sasakyan na to, ayan no, ang tires nito ay all brand new. 4 yan guys, yan o, kitang-kita naman nyo yan o. So nung nag-MOT test tayo, it was August, pinalitan natin yung 4 na gulong. So bagong bago pa to, 5 months old pa lang. And ito yung isang tire, yan o. Bali I spend 50 pounds each ang tire dito. So gumastos din tayo ng 200 pounds sa tires. Yan o, talagang yung minimum tread dito ay 3 mm. Siguro ano pa to, mga 5 to 6 mm pa. Kaya bagong bago pa. And yung huli, pang-4 na gulong guys. Yan o, ayan, bagong bago pa. So hindi ka na problema sa tire. And also itong wiper, pinalitan din natin, bagong bago rin to. And also nga pala, dito sa tire gumastos din tayo ng sa alignment, almost 50 pounds. Kaya nag-spend tayo ng almost 250 pounds sa wheel alignment at saka sa brand new 4 tires. So yung guys, nabili nga pala natin tong kotse na to 1,500 pounds. So bali parang naging puhunan natin dito ay 1,500 pounds plus 250. So 1,750. I don't know yet the price yet, so let's see. Pero kung may tatawag na maganda ay mabibili na rin to. And ano pa bang nabago dito sa ating kotse na to? Ayan no, mukha pa namang bago siya. Walang masyadong issue pa itong sasakyan na to. Kulang lang sa linis. Tapos guys, tingnan natin, isang click lang natin to para naman baka sabihin naman ng ating mga posibleng buyer ay may issue na itong sasakyan. Ayan, 1 click lang yan guys, 1 click. So sa dashboard wala namang problema makikita oh. Wala kang makikitang warning lights dyan. Kahit sa brake, yung pinaka-importante. Titingnan natin mamaya yung sa bonnet. So okay pa naman ang interior nya. Ayan no, kulang lang medyo sa linis. At nga pala, yung mileage nya ay
105,743. Yan guys, oh. So 105,743 miles. So nung mabili natin to ay it was 99,000, more than 99,000 miles. So parang 6,000 miles na ang ating na-drive. Pero okay pa lang yun kasi standard naman dito sa UK ay 10,000 a year. Yun ang standard. Pero 1 year and 5 months na, 6,000 plus pa lang ang ating natatakbo. So pakikita ko lang sa inyo guys yung ibang issue, minor issue ng sasakyan na to. Ito, hindi na ito isa sa minor issue. Hindi na to gumagana. Ayan, oh. Hindi na to gumagana, kaya manual na lang. Pinalitan natin yung battery pero wala eh. Kaya ito na yung problema sa susi. Tapos may mga konting gas-gas to dito. Ayan, oh. Ayan, ang gas-gas dito. At saka itong sa plate number. Pero sigurado naman papasayan, hindi yan babaksak sa MOT. Wala pa namang gas-gas dito. Dito sa likod, let's say mga scratch. Wala naman masyadong scratch dito sa likod. I think dito lang yan, oh. Yan. Yan lang yung scratch dito. So 100% papasa pa ito sa MOT test. Dahil wala naman talaga itong major issue pa. And also, ang maganda to guys, yung history ng car. Siyempre, alam na natin yung history ng car na to. Kaya yung mga concern nyo o worry ng mga possibly na mga Pilipino na bibili dito sa UK so makokontak nyo ako and masishare ko yung history ng sasakyan na to. Kasi kung bibili ka online, syempre hindi naman lahat i-share sa online ng mga buyer, lalo pa yung iba, mga ibang hindi mo kakilala. Syempre may mga sikreto yan, minsan hindi i-share sa'yo. Pero ito, to all my Filipino here in the UK, my friends, or yung mga naghahanap ng mga friends nyo na foreigner, naghahanap ng second hand, murang-mura lang. So bebenta na natin to kasi nga baka makakapag-upgrade tayo. Medyo naiinggit tayo sa mga kotse dito nating katabi. Ayan, oh. Kagaganda ito, Mercedes-Benz tong red na to. Tapos itong isang to ating Hyundai. Magaganda yung mga kotse nila dito, oh. Ayan, oh. So ano pa ba? Yung sa bonnet, check natin. Check natin yung sa bonnet. Let's check bonnet here guys, para ma-check natin yung sa mga fluid. Siya nga pala ito, na change oil nga pala natin to last time. Na change oil nga pala natin to noon si ating madiscarding mekanikong Pinoy. Tayo nagpa change oil. Yung fluid nya sa brake fluid, yan, oh, okay pa naman. Hindi pa natin nagagalaw yan. Ito lang minsan bumababa yung level, pero mayroon tayong biniling oil para dito. Bibili din natin ng sa washer and ang sa engine oil. Kari-refill lang natin, okay pa naman. Almost 6 months pa lang naman nating napapalitan yung change oil. Ayun guys, medyo hindi lang alaga sa linis, pero okay naman, one click naman. So ayan guys, ano sa tingin nyo? Magkano pa kaya nating mabebenta itong ating second hand car na to? Medyo matipid to kasi maliit lang naman yung engine nya, 1.2. Kaya matipid sa maintenance, matipid sa fuel. So doon sa mga Filipino na gustong magsimula and reliable na sasakyan, ito for sale na tong ating Fiat Panda 1.2. How old is this car na nga pala guys? It was registered 2011 kasi 11 yung registration nya, plate number.
So 2024, so September I think ito na-registered. So almost 13 years na itong sasakyan na to. Hindi pa naman ganun katanda. Okay pa sa second hand, kasi bibili ka nga ng bago, installment naman dito na sa sa second hand, hindi naman installment. Okay guys, 13 years old. Hopefully guys, after this vlog, magkaroon na tayo ng potential buyer. And also definitely i-share din natin to online para mas marami ang makaalam na for sale na itong ating Fiat Panda, our first ever car here in the UK. So yun lang guys, hopefully nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. And also hopefully may natutunan kayo about sa rules dito sa UK about vehicles. Okay guys, thank you for watching Bimbo Cornejo Vlogs. Bye bye, thank you. Please like, share and subscribe.